magandang umaga. Ngayon ay tatalakayin natin ang talambuhay ni Jose Rizal. Kasama na rin ang kanyang ikalawang nobelang isinulat noong 1887 October sa lugar ng Biarritz, France. Tatalakayin din natin ang El Filibusterismo, ang kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo. Pero bago ang lahat, atin munang balik-tanawin ang mga napag-aralan na natin patungkol sa El Filibusterismo at maging ng talambuhay ni Jose Rizal. Ngayon ay talakayin natin ang talambuhay ni Rizal, pero bago ang lahat, tayo magkaroon muna ng balik-aral o balik-tanaw tungkol sa mga naituro na kahapon patungkol sa talambuhay ni Rizal. Sa unang katanungan, meron tayong saan daw siya nagtapos ng bachiller sa sining at nagtapos ng may karangalang sobresaliente? A. Universidad Central de Madrid, B. Ateneo de Manila, C. UST, D. Pamantasan ng Paris. Meron ka 5 segundo sa pagsagot. Maaari mo namang i-pause ang video kung hindi agad masagutan. Okay. Sa pangalawa, si Blank ang nagsilbing pangalawang ina ni Rizal nang makulong si Teodora. A. Si Saturnina, B. Si Lucia, C. Si Maria, D. Olympia. Para sa susunod na katanungan, sino ang tinaguriang greatest love ni Rizal na taga-Kamiling Tarlac? A. Julia Smith, B. Segunda Katigbak, C. Leonor Valenzuela, D. Leonor Rivera. Kaapat na katanungan, ipinanganak si Rizal noong June 19, 1861 at namatay noong December 30, 1896 sa anong lugar? A. Bagong Bayan, B. Intramuros, C. Paco Cemetery, D. Libingan ng mga Bayani. Para sa huling ikalawang katanungan, ito ay nangangahulugang pamilihan o market na pinalitan ng A. Rizal, B. Rizal, C. Mercado, D. Lamco. At para sa ikahuling katanungan, pang-ilan si Rizal sa mga magkakapatid? A. Ika-7, B. Ika-8, C. Ika-9, D. Ika-6. Tapos na ang ating pagbabalik-tanaw. Kung ikaw man ay hindi makakuha ng tamang mga sagot, maaaring pag-aralan mo pa ulit ang mga napag-aralan natin. Pero kung ikaw ay nakatamang sagot na 6, magaling at mahusay ka. Narito ang mga sagot. Sino nga ba si Jose Rizal? Balik-aral ulit tayo. Siya'y ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861 at namatay noong Disyembre 30, 1876 sa Bagong Bayan o yung tinatawag nating Luneta ngayon o yung Rizal Park. Ang pangalan ni Jose Rizal ay nahahati sa 7 mga pangalan. Bawat pangalan ay may kahulugan. Unang-una na dyan yung doktor sa kanyang pangalan. Nakuha niya ito nung nagtapos nga siya ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Nagkaroon siya ng lisensya sa medisina. Pangalawa ay yung Jose. Kinuha ito ng ina niya dahil ang ina niya ay isang deboto ni San Jose, isang patron ng mga manggagawa. Isa pa, siya ang ama ni Jesus dito sa lupa at naging asawa ni Maria. Sunod ay si Protasio. Kinuha ito sa Kristiyanong kalendaryo. Kinuha ito ng ina. Sa patron din na si San Protasio. Yung kapistahan kasi ni San Protasio, isa siyang paring martir. Yung kapistahan niya pinagdiri yung tuwing Hunyo 19. Sakto sa kaarawan ni Jose Rizal, kaya ipinangalan ko sa kanya. Sunod ay ang Rizal o Rizal sa salitang Kastila na nangangahulugan sa Tagalog o sa Pilipino na luntiang kabukiran o luntiang taniman ng mga trigo. Sunod ay ang merkado, pamilihan o market naman sa English.
Ang Mercado ay apelyido ng mga side ni Rizal sa kanyang tatay. Yung pinaka great father niya, doon niya nakuha ang salitang ang pangalang Mercado. Ang Mercado ay pamilya o market na nangungulo dahil ang pamilya ni Rizal sa side ng kanyang tatay, maging ang kanyang tatay ay mga negosyante. Ayon sa pananaliksik, ang tatay ni Rizal o yung great father niya ay ang apelyido talaga ay Lamco. Ngunit dahil Chinese to at panahon ng Kastila noon, pinalitan ito ng Mercado dahil nga nababatikos yung apelyido Chinese noon. Kaya para bumagay na din sa kanila na pare-pareho silang negosyante, Mercado na lang. Sunod ay ang Alonzo, middle name ng kanyang ina nung dalaga pa siya. Sunod ay ang Rialonda, ang apelyido ng kanyang ina nung siya ay dalaga pa. Kaya nga rin pala naging Rizal ang kanyang apelyido at hindi Mercado sa kanyang pangalan ay dahil na din nung pinalitan ng kanyang pangalan kamamatay lamang o kabibitay lamang ng 3 paring martir na Gumburza. Nung binitay sila, si Pasiano ay malapit kay Burgos at si Pasiano ay isang Mercado. Pag nalaman nila na ikaw ay isang Mercado, alam nila na malapit ka sa mga paring martir. Nung panahon na yon, pag nalaman nilang malapit ka sa mga paring martir, baka ikaw din ay mabibitay. Kaya ganun na nga lang pinalitan yung apelyido ni Rizal mula sa Mercado, ginawang Rizal. Narito ang mga magulang ni Rizal. Sila, Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos na ipinanganak noong Nobyembre 1827 at ang kanyang tatay na si Francisco Engrancio Rizal Mercado y Alejandro na ipinanganak noong Mayo 11, 1818. Narito ang kanyang mga kapatid. Noong pagtatalakay natin, hindi natin sila na ipakilala na maayos, pero ngayon ipapakilala na natin sila na maayos. Ang panganay sa kanilang magkakapatid ay si Saturnina. Si Saturnina ang naging pangalawang ina ni Rizal nung makulong ang kanyang ina. Bakit nga ba nakulong? Siya'y napagbintangan ang kanyang ina. At napagbintangan din na tumutulong daw siya sa mga Pilipino noon. Bawal yun. At isa pa si Saturnina ang tumulong sa pag-aaral ni Rizal para makamit niya din yung mga pangarap niya. At syempre, siya rin yung tumulong sa pagsusulat ni Rizal sa mga nobela niya, sa mga akda niya. Tumutulong siya. Sunod ay si Pasiano. Si Pasiano ay sa mga kapatid ni Rizal, pangalawa sa panganay. Sila lang dalawa ni Rizal yung lalaki sa kanilang magkakapatid. Si Pasiano yung tumutulong kay Rizal para makapunta siya sa ibang bansa tulad ng Europa. Nagpapadala siya ng pension kay Rizal para meron pa siyang panggastos doon, lalo nag-aaral siya sa ibang bansa. Nagpapadala din siya ng mga sulat kay Rizal para malaman ni Rizal kung ano yung nangyayari sa kanila sa Calamba, Laguna. Pangatlo ay si Narcisa o yung nickname niya o alias niya ay si Sisa. Si Sisa yung sinanla niya lahat ng alaas niya para sa pag-aaral ni Rizal. Siya rin yung mga akda ni Rizal, tula, nobela na isahulo niya na, lalo na yung mga tula. Yan si Narcisa. Napakamatulungin niya dahil sinanla niya lahat ng alahas niya, damit niya, mga ari-ari niya para lamang pag-aral si Rizal. Tumutulong siya kay Saturnina. Pang-apat si Olympia. Si Olympia ay yung pang-apat sa kanilang magkakapatid na asawa ni Silvestre, isang telegraph operator sa Maynila. Sunod ay si Lucia. Si Lucia ay kahati ni Rizal sa mga paghihirap dahil katulad ni Rizal na pagbintangan din si Lucia at dumating din sa point na ipapatapo na sila sa ibang bansa kasama ng ibang miyembro ni Rizal ng pamilyang Rizal. Si Olympia din pala ay namatay noong 1887, kauwi ni Rizal noong taon na yon. Kauuwi niya lang, galing siyang ibang bansa sa Europa. Sunod ay si Lucia. Diyan nga, si Lucia, kahati niya. Ang pang-anim naman ay si Maria. Si Maria yung sinasabihan o kausap ni Rizal patungkol sa pagpapakasal nila ni Josephine Bracken. Sunod ay si Rizal. Si Rizal ay ikapito, tama, di ba? Si Rizal yung pambansang bayani, alam naman na natin. Ang kanyang pangalan, Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ang pangwalo ay si Concepcion. Ngunit wala tayong larawan sa kanya dahil siya yung namatay 3 years old pa lang. 3 taong gulang pa lang namatay na si Concepcion. Si Concepcion ang kauna-unang
kalungkutan ni Rizal nung siya'y namatay. Dahil si Concepcion yung pinaka-close, kumbaga close sila sa kanila magkakapatid. Si Concepcion yung pinaka-close niya. Kung Rizal ay pinanganak na 1861, si Concepcion ay 1862. Ngunit 1865 namatay na ito. Kauna-unahang kalungkutan ni Rizal si Concepcion dahil siya yung pinaka-favorite niya sa kanila magkakapatid. Sunod ay si Josefa. Si Josefa ay may epilepsy, ngunit sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng ganong sakit, ay naging parte siya ng katipunan at naging isang katipunera. Namatay siyang walang anak at asawa. Sunod naman ay si Trinidad o may alias na Trining. Si Trining, siya yung nagtago at tagapamahala din ng huling at pinakasikat o tanyag na tula ni Rizal ang Mi Ultimo Adios. Siya yung tagapamahala at tagapaghawak nito, si Trining. Namatay siya dahil sa sakit ni malaria. Dahil yun yung ikinamatay niya. At ang pinakabunso ay si Soledad. Saludo si Rizal kay Soledad. Bakit? Siya ang pinaka-edukado sa kanilang magkakapatid. Dahil si Soledad ay isang guro. Dumako tayo sa mga pag-ibig ni Rizal. Kung si Rizal ay manunulat, isang nobelista, magaling siyang pintor, magaling siyang taga-ukit, magaling siyang tagalilok, si Rizal ay magaling ding manginibig. Unang-una na sa kanyang mga inibig, pero hindi natin siya kinoconsider as unang pag-ibig ni Rizal. Unang naging nagustuhan niya lang, pero hindi niya unang naging kaibigan. Si Julia Smith. 14 years old si Julia noon at 15 noon si Jose Rizal. Parang infatuation lang yung nangyari sa kanila. Pareho silang infatuated. Nagkagustuhan sila sa isa't isa pero hindi na ito lumalim. Sunod ay sinasabing unang-unang pag-ibig ni Rizal ay si Segunda Katigbak na taga Lipa, Batangas. Nilarawan niya pa nga si Katigbak na mapungaw yung mata, nag-aapoy yung mata, etc. Maganda, ganyan. Pero, iniwasan niya din si Segunda Katigbak dahil nakatakda siya sa isang lalaki na ikakasal siya kay Manuel Luz. Ikatlo sa kanyang mga nakausap ay si Leonor Rivera o yung Valenzuela o yung tinatawag nating si Orang. Siya ay anak 14 years old nun si Leonor. Kapitbahay niya si Rizal sa Intramuros. Laging pumupunta sila Rizal sa bahay nila Orang dahil kaklase niya din si Orang. Hanggang doon nahulog si Orang sa kanya dahil matalino nga si Rizal. At pangapat ay ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal, si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera, anak ni Antonio Rivera, pinsan ni Francisco Engrancio Rizal Mercado y Alejandro. So sa makatwid, si Leonor Rivera at Jose Rizal ay magpinsan, ngunit si Leonor Rivera ang kanyang pinaka-greatest love. Tama, diba? Si Leonor Rivera ay iniwan ni Rizal sa Pilipinas. Ngunit dito magal, ikinasal si Leonor Rivera kay Charles Keating, isang engineer na taga-Amerika. Doon siya pinakasal ng kanyang ina. Sunod ay si Consuelo Ortega y Perez. Si Consuelo y Ortega Perez, 18 years old siya noon, anak ni Charles, anak ni Charles. Nagkagusto si Ortega noon sa kanya. Pareho sila nagkagusto sa isa't isa pero hindi na ito pinalalim ni Rizal dahil alam ni Rizal yung kaibigan niyang si Eduardo Delete nagkakagusto siya kay Consuelo. Kaysa masira ang pagkakaibigan nila ni Rizal, mas pinili na lang ni Rizal na iwasan na lang si Consuelo dahil gusto nga ni Eduardo si Consuelo. Sunod ay si Nelly Boasted. Si Nelly Boasted ay isang protestantismo. Hinahaya na to ni Rizal na magpakasal, ngunit ang nangyari ay hindi natuloy dahil ang kagustuhan ni Nelly ay lumipat si Rizal sa protestantismo pero ayaw naman ni Rizal kaya pinabayaan niya na lang ito, hindi na natuloy ang kanilang kasal. Sunod ay si Gertrude Bracket at saka si Usoy Seco. Si Gertrude Bracket naman ay iniwasan mismo ni Rizal para na rin hindi na lumalim yung pag-ibigan nila dahil mas pinili ni Rizal na palayain na lang Pilipinas. Ganon din yung nangyari kay Usoy Seco sa Japan. Sunod ay si Josephine Bracken. Bago si Josephine Bracken,
Unahin muna natin si Vicenta Ibardalosa o yung tinatawag ni Rizal na Binibining L. Dinadalaw ito ni Rizal noon, ngunit nalaman ito ng tatay niya at pinagbawalan siya at doon na lang natigil yung pagdalaw niya. At ang pinakawali sa kanyang naging kasintahan o yung naging legal niyang asawa ay si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken ay nagkaroon sila ng anak ngunit namatay din ito agad. So si Rizal ay may anak siya. So paano ba namatay yung anak nila? Niloko ni Rizal si Josephine Bracken dahil sinabi niya na bago siya mamatay, kailangan may kasal na siya kay Bracken. May sakit daw siyang tuberculosis. Naniwala naman si Josephine at nagpakasal sila. Ngunit hindi kinonsider ng iba yung kasal nila. Dahil sila lang mismo, dahil ganun, sila na lang yung nagkasal. Dalawa na lang sila nagkasal. Isa siyang Irish, taga-Ireland siya. So, dumako na tayo sa bakit si Rizal ay inilagay sa piso. Marami nagtatanong o kahit sino naman ay naku-curious kung bakit ba sa piso inilagay si Rizal. Ba't hindi na lang sa 1,000, sa 500, sa 100, sa 200, sa 50, sa 20? Bakit sa piso pa? Ayon sa pananaliksik ni Ambet Ocampo, isang historian, na bakit daw sa piso nilagay si Rizal? Dahil ang piso ay may malaking sirkulasyon. Kalat siya sa buong Pilipinas, hindi lamang sa isang lugar. At ang piso ay nahahawakan ng lahat. Bilang pagpapaalala kay Rizal sa pagiging bayani niya, kung palaging nahawakan mo yung piso, mas naaalala mo kung paano siya nagpakabayani sa Pilipinas. Kaya ganoon na lamang sa piso siya inilagay para bawat isa, mayaman o mahirap, may nakakawang ng piso, diba? Para maalala nila kung gaano kabayani si Jose Rizal. Sunod na katanungan, saan ba kasalukuyan matatagpuan ang bangkay ni Rizal? Saan nga ba matatagpuan? Kung binaril siya sa Bagong Bayan, saan naman nakalibing yung bangkay niya sa kasalukuyan? Nakalibing ang kanyang bangkay sa kasalukuyan sa Paco Cemetery sa Intramuros, Manila. Ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Talakay na natin ang kaunti sa El Filibusterismo sa kaligirang kasaysayan nito kahapon. So, magbalik tanaw tayo sa mga natalakay natin. So, una ay panimula muna tayo. Ang nobelang ito daw ay naglalaman ng mga galit ni Rizal. Dahil abang sinusulat niya ito, yung galit niya nagliliyab na dahil sa mga nalalaman niya na nangyayari sa Pilipinas. Ang nobelang ito din ay naglalayong magkaroon daw ng pagbabago sa pamamagitan ng paggising sa mga Pilipino. Ang nobelang ito din daw ay nagpapakita ng mga katiwalian, pang-aapi at pangdidiskrimina ng mga Kastila sa mga Pilipino noong unang panahon. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nga ba isinulat ni Rizal yung El Filibusterismo dahil sa katiwalian, pang-aapi at pangdidiskrimina ng mga Kastila sa mga Pilipino. Si Rizal ay hindi gumagamit ng mga sandata para sa pagkikipaglaban. Ang ginagamit niyang sandata bilang pagkikipaglaban upang mapalaya ng Pilipinas ay ang pagsusulat o ang kanyang ballpen o ang kanyang panulat. So, unang katanungan. Kailan sinimulan ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo? A. Oktubre 1890, B. Oktubre 1887, C. Oktubre 1889, D. Oktubre 1891. Sunod ay, kailan natapos ang pagpapalimbag ng El Filibusterismo? A. March 29, 1891, B. Setyembre 22, 1891, C. Agosto 6, 1891, D. Setyembre 18, 1891. Ang El Filibusterismo ay isang halimbawa ng alin? A. Nobelang pampolitika, B. Nobelang alay sa bayan, C. Nobelang panromantiko, o D. Nobelang pandigmaan. Sa tulong ni Blank, na ipalimbag ang nobelang El Filibusterismo noong Setyembre 18, 1891. A. Viola, B. Ventura, C. Jose, D. Arias.
huling katanungan para sa ating pagbabalik tanaw, siya ang unang nakahawak ng orihinal na manuskripto ng El Filibusterismo. A. Jose Alejandrino, B. Valentin Ventura, C. Jose Maria Basa, o D. Rodriguez Arias. Okay, narito ang mga sagot. Kung ikaw ay nakakuha ng perpektong score, ay napakagaling mo at napakahusay at nakinig ka kahapon. Kung ikaw naman ay hindi nakakuha ng perpektong mga score, maaari mo pang pag-aralan ang ating talakayan kahapon. Maaari pa itong matagdagan ngayon araw na ito. So, ang El Filibusterismo o sa Tagalog ay ang paghahari ng kasakiman at sa Ingles ay The Reign of Greed o sa ibang salin ng Pilipino o Tagalog ang pilibustero. Ito ay sinimulan noong Oktubre 1887 sa Calamba, Laguna. Habang nagpa-practice siya ng medisina, diba, sinimulan niya na ang pagsusulat ng burador ng Calamba, Laguna. Tapos ito noong Marso 29, 1891 sa Biarritz, France. Ano ba yung mga nangyari? Talakayin natin yung mga nangyari sa pagitan ng panahong 1887 to 1891. Nailimbag noong September 18, 1891 sa Ghent, Belgium. Naipadala daw sa ibang bansa noong September 22, 1891. Talakayin natin kung ano yung mga nangyari dyan. Ang El Filibusterismo, ito nga yung kanina. Ano ba yung salitang pilibustero? Ang salitang pilibustero ay nangangahulugang ang kumakalaban o tumutuligsa sa simbahan, isang taong kritiko. Tandaan nyo yan. Kung ikaw ay kumakalaban sa simbahan, sa mga rules ng simbahan, ikaw ay pilibustero. Ang El Filibusterismo ay nahati sa 44 na kabanata. Ngunit, anong nangyari? Bakit naging 39 na kabanata na lang na siyang ginagamit natin sa kasalukuyan? Nangyari ito dahil sa kakulangan ng pera. Tinulungan nga ni Valentin si Rizal noong 1891 para may palimbagyan na. Ngunit nagkulang pa rin sa pera, kaya binawasan na lang ni Rizal yung kabanata mula 44 hanggang 39 na kabanata na lang. Sa National Library of the Philippines sa Maynila, matatagpuan ang orihinal na manuskripto ng El Filibusterismo sa sulat ni Rizal. Yun mismo yung sulat ni Rizal. Matatagpuan to sa National Library of the Philippines sa Maynila. Dito naman matatagpuan ang labi ni Rizal nung siya'y binaril sa Bagong Bayan sa Paco Cemetery sa Maynila. Nagkaroon ba ng malaking pagbabago sa banghay ng El Filibusterismo? Ayon sa aking pagsusuri o pananalisik, nagkaroon ng malaking pagbabago sa banghay ng El Filibusterismo. Unang-una na dyan yung pagbabago sa mga kabanata. Mula 44 naging 39, minsan naging 38, naging 43, naging 42, etc. At isa pa, sa banghay, may nagsasabi na malaki daw yung pagbabago, pero may nagsasabi din na hindi naman kalakihan yung pagbabago dahil una pa lang sa kabanata. Isa pa sa pagbabago ng banghay, nagbago din yung mga yung mga pangalan ng tauhan. Tulad ni Simon na dating Ibarra, nagpanggap siyang Simon. Isa pa, hindi naman nagkaroon ng malaking pagbabago daw dahil hindi naman nagbago ang tema at paksa ng mismong El Filibusterismo. Tumatalakay pa din siya sa katuloy ng Noli Me Tangere, pero mas malala itong El Filibusterismo dahil puno ito ng talimisan. Narito ang mga mahalagang pangyayari na dapat natin tandaan sa El Filibusterismo. Noong February 18, 1872, sinasabing namatay daw yung tatlong paring Gombursa. Binitay sila nung panahon ito. At ito ang naging dahilan ni Rizal para isulat niya ang El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ay inalay ni Rizal sa tatlong paring martir, ang Gombursa. Noong 1885 naman binalangkas ni Rizal ang El Filibusterismo at noong 1887, kauwi niya ng Pilipinas. Umuwi siya ng August 5, 1887 sa Pilipinas noon upang mag-practice ng medisina. Noong 1887 din kakatapos lang ng Noli Me Tangere. Umuwi siya sa Pilipinas noong October 1887 para mag-practice ng medisina. Habang nagpa-practice ng medisina ay sinimulan niya ng isulat ang burador ng El Filibusterismo. Ngunit noong February 3, 1888, lumisan siya ng bansa. Napunta siya ng mga bansa sa Asia, sa Europe, sa Amerika. Bakit? Dahil sa kanyang naisulat na Noli Me Tangere, nabasa na ito ng mga Kastila, uminit ang
ang ulo ng mga Kastila kay Rizal, maging sa pamilya niya. Nanganganib na ang buhay ni Rizal, kaya kailangan niyang umalis ng bansa para maligtas siya. Kaya February 3, 1888, umalis siya agad ng bansa. Sunod ay noong 1890. 1888 to 1890, sinusulat niya ang El Filibusterismo sa London. Nagkaroon doon ng mga pagbabago sa tema sa paksa na pinagkukunan dahil sa mga nalaman niya. Isa sa dahilan ng pagsulat niya pala ng El Filibusterismo ay dahil sa tatlong dahilan. Una, ang pang-aapi, pandidiskrimina at pamamaliit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Pangalawa ay ang hindi pagkakaisa ng mga Pilipino at ang mga pangyayari sa Calamba, Laguna, lalo na sa pamilya ni Rizal. At ang pangatlo, dahilan niya ay ang pangungulila niya kay Leonor Rivera. Si Rizal ay may halimbawa din sa tauhang si Simon na ang kasintahan niya ay ikinasal sa iba, gaya naman ni Rizal na ikinasal si Leonor Rivera sa ibang tao nung kabalik niya ng Pilipinas. Marso 29, 1891, natapos ang pagsusulat ni Rizal sa El Filibusterismo sa Biarritz, France. Natapos siya dyan nung araw na yan at taon na yan. At Mayo 1891, nagpalimbag na siya, naghanap na siyang palimbagan. Nagpalimbag siya sa F. Mayer Van Loo Press noong August 6, 1891. Pinalimbag niya ito sa F. Mayer Van Loo Press noong 1891 August 6. Pero, may nangyari na naman. Mayo niya ito pinalimbag. August 6 natigil na yung pangpapalimbag. Bakit? Bakit kaya natigil? Una, may problema sa pera. Nagkulang sa pera si Rizal at dumating na sa punto na gusto niya na lang sunugin yung kanyang nobela. Dahil nga kulang na din sa pera, saan pa siya kukuha? Ano pang kwenta nun? Pero dumating ang tulong ni Valentin Ventura na 150 para sa pagpapalimbag ni Rizal. At ganoon na namang labis na tuwa ni Rizal din na meron na siyang tulong. So, September 18, 1891, natapos ang pagpapalimbag ng El Filibusterismo. At September 22, 1891, naipadala na ito ni Rizal sa Hong Kong at sa Pilipinas. Ngunit sa kasamang palad, nasamsam ng mga Espanyol o ng mga Kastila ang librong ito sa Hong Kong at Pilipinas noon. Pero may ilang-ilang, lalo na mga Pilipino na nakabasa na ng El Filibusterismo, nagising sila sa katotohanan at nag-aklas sila o lumaban na sila sa mga Kastila noon. Kaya ang isa sa mga purpose ng El Filibusterismo ay upang gisingin ang mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Ano ba yung pagkakaiba ng El Filibusterismo sa Noli Me Tangere? Unang-una, ang El Filibusterismo ay pampolitikal at ang Noli Me Tangere ay pambayan lang. Halay niya sa bayan yun. Ang El Filibusterismo inahalay niya sa tatlong gumbursa, habang ang Noli Me Tangere sa abayan. Ang El Filibusterismo ay puno ng galit ni Rizal. Kumpara sa Noli Me Tangere na banayad pa si Rizal. Ang El Filibusterismo ang tumulong sa pagpapalimbag ay si Valentin Ventura gamit ang pera, habang sa Noli Me Tangere ang tumulong ay si Maximo Viola sa pamamagitan din ng pera. Yan ang mga pagkakaiba o iba't ibang pagkakaiba ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere. At yun ang tatapos ang talakayan natin patungkol sa El Filibusterismo at Noli Me Tangere.